Madaling magsimula, napakahirap maging tapat. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of the Acts of the Apostles, chapter 20, verses 17 to 27, and I read it for you. From Miletus, he sent a message to Ephesus, asking the elders of the church to meet him. When they came to him, he said to them, "You yourself know how I lived among you the entire time from the first day that I set foot in Asia, serving the Lord with all humility and with tears, enduring the trials that came to me through the plots of the Jews. I did not shrink from doing anything helpful, proclaiming the message to you and teaching you publicly and from house to house, as I testified to both Jews and Greeks about repentance towards God and faith towards our Lord Jesus. And now, as a captive to the Spirit, I am on my way to Jerusalem, not knowing what will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and persecutions are waiting for me. But I do not count my life of any value to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the good news of God's grace. And now, I know that none of you, among whom I have gone about proclaiming the kingdom, will ever see my face again. Therefore, I declare to you this day that I am not responsible for the blood of any of you, for I did not shrink from declaring to you the whole purpose of God." Nung bata po tayo, marami tayong sinisimulan ng may sobrang excitement. Sa unang araw po ng klase halimbawa, kumpleto ang ating mga gamit, malinis ang ating sapatos, mataas ang ating pangarap. Kapag New Year naman po, gumagawa po tayo ng mga pangako sa sarili o tinatawag nating New Year's resolution. Magbabago ka na, magsisikap ka na, magiging mabuti ka na, kahit sa pananampalataya po, di ho ba, madali ang magsimula. Madaling magsabi rin pong, "Lord, susunod po ako sa iyo." Pero habang tumatagal, lumalabas ang tunay na hamon, ang manatiling tapat. Sa ating pong pagbasa, narinig natin si San Pablo na nagsasalita sa mga matatanda ng simbahan ng Efeso. Alam niyang hindi magiging madali ang kanyang daraanan. Alam din niya na may paghihirap, pag-uusig at sakripisyong naghihintay sa kanya. Ngunit sa kabila nito, kanyang winikang, "Ang mahalagay matapos ko ang aking takbuhin at maganap ko ang ministeryong tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus." Ang mahalaga para sa kanya ay maging tapat hanggang wakas at hindi maging sikat o komportable. Marami po sa atin ang magaling magsimula. Aminin po natin yan. Pero hindi lahat marunong magpatuloy. May mapangarap tayong iniwan. May mga pangakong napagod tayong tuparin. May mga panahon na gusto na nating sumuko dahil sa hirap, pagod o sakit. Ngunit pinapaalala sa atin ni San Pablo na ang buhay Kristiyano ay hindi sprint. Ito ay isang mahabang pagtakbo ng katapatan. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasa bilis ng pagsisimula, kundi sa tibay ng pagpapatuloy. Sapagkat maraming nagsisimula ng apoy na apoy, masigasig, ngunit kakaunti ang nananatiling nagliliyab hanggang dulo. Tanungin po natin ang ating sarili. Tapat pa ba ako sa misyong ipinagkatiwala sa akin ng Diyos? Kapag mahirap na ba, sumusunod pa rin ba ako? Kapag walang nakakakita, nagmamahal pa rin ba ako? Kapag ako'y pagod na,
lumalaban pa rin ba ako para sa aking pananampalataya? Hindi tayo tinawag ng Diyos para magsimula ng maganda. Tinawag niya tayo upang matapos ang ating takbuhin ng may pananampalataya. Hindi po mahalaga kung gaano tayo kabilis tumakbo. Ang mahalaga ay hindi tayo tumigil kasama ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat sa misyong ipinagkatiwala mo sa amin. Kapag kami napapagod at natatakot, palakasin mo ang aming loob upang manatiling tapat hanggang wakas. Turuan mo kaming tapusin ang aming takbuhin ng may pagmamahal at pananampalataya. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.